Mga kapatid, according sa mga Seventh-day Adventist, walang purgatorio. Yan, aking explain na kay naminaw ron, nagtanaw ron natin kapatid sa rite. So according nila, walang purgatorio, kay giluwas na daw ta sa Diyos sa atong pagkapakasasala. So, para sa mga sikta, once saved, always saved. Mauna ang ilahang paniniwala. Mali. Mga kapatid, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross ay pagliligtas sa kasalanan at sa pagiging makasalanan ng tao ilalim pa sa batas ng mga Hudyo. Before Christ. Yan ang dahilan bakit ang Panginoong Hesus ay nagpapako sa cross. Ngunit, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross ay hindi lang sa isang panahon. Ang ibig kong sabihin, ang merit yan ay hanggang sa walang hanggan. Kasi mayroon namang bagong isinilang. So, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross ay para sa lahat ng panahon. At paano ito matanggap ng isang tao? Matanggap ang redemption kung ang isang tao ay magpabautismo sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. So ang lahat ng mga sikta ay nanatiling makasalanan sa kanilang pagkatao. Kasi hindi man sila nabautismo at sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Yan. Ang bautismo sa lahat ng sikta ay walang kwenta. Maliban lang sa gumagamit ng Trinitarian form. But it does not mean na carried na sila bilang tunay o buong sa katawan ng Diyos. Hindi. Pero dahil sa kanilang mga anak o mga membro na inosente, kaya kinilala o tinanggap ng simbahan ang Trinitarian form o baptism. Now, aking balikaan ang mga sikta, mga kapatid, ay hindi na-redeem sa kanilang pagiging makasalanan. Dahil hindi sila nabautismuhan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. So walang kwenta ang sinasabi ng mga sikta na once saved, always saved. So mga kapatid, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay nag-redeem sa pagiging makasalanan ng isang tao at sa lahat ng kasalanan ng tao. Yan ang redemption. Yan ay redemption o pagtutubos. Atin basahin na. Ang 1 Pedro 2:24 na sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay na-redeem ang lahat ng kasalanan ng tao at ang kanyang pagiging makasalanan. Yan ang tingnan natin, ha? Kasalanan ng lahat ng tao at ang kanyang pagiging makasalanan. At yan ang ating basahin. Yan ang babasahin natin sa Juan 3:3 hanggang 5. So dito sa 1 Pedro, malinaw na ipinayag na dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang lahat ay natubos. Sorry. Ito ang sinabi, 1 Pedro 2:24. Okay. Dito sa cross, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala. Aron dili na kita magpakasala, hindi mawala ng pagiging makasalanan. Kundili magkinabuhi na matarong, pinagi sa iyang mga samad na maayo kita. So, sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang lahat ng mga tao sa lumang tipan ay natubos sa kanilang pagiging makasalanan at lahat ng kasalanan kung magpabautismo sila sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus. Aking balikan na parang murang na bikil damay. Lahat ng kasalanan ng tao at ang kanyang pagiging makasalanan ay nabura o natubos sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ito ay matanggap ng isang tao kung siya ay magpabautismo sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus. Yan. Hindi yung, pakamatay naman si Kristo sa krus mo to o magkuha na. Pero hindi ka nagpabautismo sa iyang simbahan, so walang kwenta.
Kasi ang maniniwala at magpabautismo ay ang maliligtas. Atin basahin ang sinasabi ng ating Panginoon sa San Mateo, San Marcos 16:15, 16. So kawawa ang mga protestante, kawawa. Ang kanilang buhay ay nanatiling makasalanan. Hindi nabura ang kanilang pagiging makasalanan. At lahat ng kanilang mga ginawa kasalanan na hindi sila ay hindi mabautismuhan sa iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus ay nanatili sa kanilang buhay. At basahin ang Ebanghelyo ni San Marcos chapter 16 verse 15 to 16. Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. That's it. Upang matubos ang lahat ng tao, kailangan ang kanyang simbahan ay magpunta humayos sa lahat ng dako sa buong mundo. At ituloy, mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan o isang niyaw kining maayong balita ngadtos tanang mga tao. Ano ba yung magandang balita? Na mayroong nagpapako sa krus para sa kasalanan sa lahat ng tao, para sa kaligtas, para sa pagiging tao muli ng isang tao o mawawala sa kanya ang kanyang pagiging makasalanan. 16. Ang mutuo at magpabautismo, ang mutuo o magpabunyag, maluwas. Apan ang dili mutuo silutan. So kailangan maniniwala ang tao sa Ebanghelyo na magandang balita na ang Panginoon Hesus ay nagpapako sa krus para sa kasalanan ng lahat ng tao. Ngunit kailangan din siyang magpabautismo sa kanyang iglesia. Kasi kung hindi, wala kung kwenta ang kanyang paniniwala. So lahat ng mga sikta, walang kwenta ang kanilang bautismo. Ang kanilang buhay hanggang ngayon ay nanatiling makasalanan. Lahat ng mga ang Seventh-day Adventist, kasi Trinitarian form na bura. Kasi kinilala sila sa simbahan. Ngunit, hindi yan batayan na sila ay makakapasok na 100% sa kaharian ng langit. Kasi, wala silang sakramento. Inosig pa nila ang simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus. Now, sa pamagitan ng bautismo, mabura ang lahat ng kasalanan ng tao at ang kanyang pagiging makasalanan kasi siya ay nabuhay ng muli. Yan ang napakaganda sa bautismo na ating matanggap sa simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesus. Ating basahin ang 1:35. Si Hesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Diyos, gawas kon siya matawo pag-usap. Ibig sabihin, yung isinilang ka, marami kang kasalanan. Ang ating buhay ay makasalanan. Kaya kailangan maging tao tayo muli. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng bautismo. Sa 4. Unsa man pagkatao pag-usap sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usap. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kon matao siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Malinaw. We must be born again upang makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. At paano tayo maging born again? Sa pamagitan ng bautismo sa simbahan na itinayo ng Panginoon Hesus. Kaya tayo mga Katoliko, ang tunay na born again, hindi yung mga sikta tulad sa itinayo ni Peter Siyong-sin noong 1965-67. So, ang sinasabi na nabura ang pagiging makasalanan dahil sa bautismo sa itinayo ng Panginoong Hesus. Ngunit, kahit tayo ay naging tao na muli, kailangan pa rin nating mabuhay na banal sa pamagitan ng paggawa ng mga mabuting mga bagay. Ating basahin mga kapatid, ha? So, yung nagsasabi na once and always said, nagpayag na minute, yung kaya na sila. Kaya ang ilang grupo, minute man. So, yung nabautismohan na, kailangan pa rin siya mananatiling mamuhay na banal. Kasi, walang makakita sa Diyos kung hindi namumuhay na banal.
Kahit ang ating pangalan ay nakalista na sa kaharian ng Diyos, dahil tayo ay nabautismuhan sa kanyang iglesia, ngunit, pero, kailangan pa rin natin gumawa ng kabutihan o mamuhay na banal. Hebro 12:14. Panikabuti ninyo, sino sila? Yung nabautismuhan na sa simbahan na tinayo ng Panginoong Isos. Panikabuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao, ang pagkinabuhi na balaan, kay gawas nini, walay makakita sa Ginoo. Napakalinaw. Panikabuti ninyo. At dahil dyan, mga kapatid, sinasabi ni St. James na upang makapasok tayo sa kaharian ng langit, 100% mayroon na tayong room o lawak sa langit kasi nabautismo na tayo. Ngunit kailangan pa rin natin magsumikap upang makapasok tayo sa kaharian ng langit. Atin sa akin, ha? Santiago 2:14. May igsoon, unsay kapuslanan ko na usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya mga maayong buhat, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. At ano naman ang kaligtasan na binanggit nito? Binanggit nito. Ito na ang eternal life. So ang sinasabi na ang maniniwala at magpabautismo ay maliligtas, yan ay patungkol sa redemption o pagtutubos sa kasalanan o pagiging makasalanan ng isang tao. At dahil siya ay natubos na sa kanyang pagiging makasalanan, mayroon na siyang pangalan sa kaharian ng langit. Ating basahin, mga kapatid, ha, para mas malinaw, no? Pahayag 21:27. Apan walay bisan unsa nga hugaw makasunod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makauulang buhat o nagbakak. Ang pasudlong sa syudad mao lamang ang mga tao kang sangalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating kadero. Paano maisulat sa kaharian ng langit ang ating pangalan? Sa pamagitan ng bautismo sa iglesia na itinayo ng kanyang anak. So, importante ang iglesia. Kaya, yung sinasabi nila na once saved, always saved, ay napakabaluktot. So, ang redemption, matanggap lang ng isang tao kung siya ay nabautismo sa simbahan na itinayo ng Panginoon Sos. At dahil dyan, kasi mayroon na siyang pangalan sa kaharian ng langit, kailangan niyang magsumikap na hindi siya makagawa ng kasalanan. Pero, dahil tayo ay tinubos na, kaya mayroon tayong abogado sa kaharian ng langit. Yan ang sinasabi ni St. John sa kanyang unang sulat sa 2:1, na dahil ang sangkatauhan na naging kaanib na sa simbahan na itinayo ng Panginoong Isos ay natubos na sa kanyang pagiging kasalanan, ngunit siya ay magkasala pa rin. Ang napakaganda ay mayroon tayong abogado sa langit na walang iba kundi natin Panginoong Isos. Atin basahin ang 1:2. Mana disulatan ko kamo nini aron dili na kamo magpakasala. Aron dili na kamo magpakasala, ha? Ito ay nabautismo na. Apan kon may makasala, kita may manlalaban na si Jesucristo ang matarong nga mao'y mga tubang samahan. Yan ang napakaganda sa mga tao na naging membro sa simbahan na itinayo ng Panginoong Diyos, na natubos na sa kanyang pagiging makasalanan sa pamamagitan ng bautismo, pero dahil siya ay magkasala pa rin, dahil siya ay kaanib na, mayroon siyang abogado sa doon sa langit na wala iba kundi ang ating Panginoong Isos. Yan. Now, aking basahin, mga kapatid, na ang mga tao na nabautismo sa iglesia na itinayo ng Panginoong Isos ay mayroon na siyang kwarto sa langit. Ating basahin, ha? So, ang mga sikta kawawa, yung mga sabarista, mga hambugiro, Ginoo ko. Kato si Lindsay White, moto'y lamit ka ito pabalikot sa kalimutan niya, moto'y silutan si Ginoo to. Ha? Siluhan ko nun. So, naana ba tayo kwarto sa kaharian ng Diyos? Or silang nabautismo sa simbahan na tinayo ng Panginoon Diyos, mayroon na ba silang kwarto sa kaharian ng Diyos? Mayroon na. Mayroon na tayo. Kasi tayo ang tunay na sangatawan ng Diyos. Sa balay sa akong amahan, Juan 14:2, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Og muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kinsa man kaninyo, mo ni nabautismohan sa kanyang iglesia.
Kung dili pa kinitinuod, dili konta kamo sultihan ini. So, mga kapatid, sure na mayroon ang ating pangalan ay nasa kalian ng langit na. Sure na mayroon tayong kwarto na doon. Pero kailangan pa rin nating umiwas sa paggawa ng mga kasalanan. At dahil nabaptismo na tayo sa iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus, kung konti lang ang ating kasalanan, mayroon tayong abogado doon sa kalian ng langit na wala iba kundi ang Panginoong Hesus. Ngunit, kung malaki ang ating kasalanan, hindi na mo abogado na ito ang Ginoo. Hindi na siya mulaban na ito. Now, at kailan yan mangyari? Tuwing tayo ay haharap na ng hukom. Ating basahin mga kapatid. Ito, tingnan ninyo mga kapatid kung gaano kabaluktot ang mga pastor. Sa sinasabi nilang once saved, always saved. Ngunit peke pa rin. Kung ang mayroong karapatan o ang maaaring magsabi na once saved, always saved ay ang simba na itinayo. Ang mga membro sa simba na itinayo ng Panginoong Hesus. Pero hindi yan sinasabi natin na once saved, always saved kasi harap pa tayo ng hukom. Ito, maintindihan ninyo gaano kabaluktot ang mga pastor. 2 Corintos 5:10. Gaano kamanlilin lang ang diablo. Ito ang sinabi. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo. Sino nagsabi? Nagsalita? Si San Pablo. Anong sinabi niya? Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo. Ano niya? Yang hukman mo. Kahit si San Pablo na bangitan sa pag-preach sa salita ng Diyos, nagpahayag pa na tayo ay haharapan ng hukom. Ngunit ang mga pastor, once saved, always saved. Ginoo ko. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. So saan yan ang sinasabi ng mga Juan ng mga ngaral na once saved, always saved? Haharap man tayo ng hukom. Ang sagatuan ng Diyos, haharap pa ng hukom. Si San Pablo mismo nasasabi na haharap pa siya ng hukom. 1 Corinto 4:4. Itong sinasabi ni San Pablo. Tinaw kayo ang akong konsensya. Grabe, no? Tinaw kayo ang akong konsensya. At alam naman natin na si San Pablo ay nakausap mismo ng Panginoon Hesus o kinausap mismo ng Panginoon Hesus. Nagsasabi, pero sinasabi pa niya, sinasabi niya na tinaw kayo ng akong konsensya, pero hindi niya sinasabi na siya ay walang kasalanan. Kahit siya ay nakausap mismo ng ating Panginoon Hesus. Pero ang mga pastor, nasasabi ba sila na harap pa sila ng hukom? Pero akong ipatuloy. Tinaw kayo nga akong konsensya, pan wala kini magpasabot na wala gayon ako isang pero mga pastor, once saved, always saved, kayo wala na kami kasalanan. Huyo! Anak ka ng diablo. Kung sabi kayo, ang Ginoo ray maghukom kanako. Pero kung sabi kayo sa mga pastor, once saved, always saved, ibig sabihin, hindi na sila haharap ng hukom. Pagka grabe, diablo lang.